My dear brothers and sisters, today's solemnity is more commonly known as the Feast of the Three Kings. But the proper title of today's celebration is the Epiphany of the Lord. The word Epiphany means manifestation, revelation, pagbubunyag, pagpapakita, pagpapakilala ng Panginoon. Because the center of today's celebration is not the three kings or the Magi. The center of today's celebration is Jesus, who today reveals himself as the light and glory of all the nations, as Isaiah prophesied in our first reading today. Jesus, who shows himself as the Savior not only of the Jewish people, but even of the Gentiles, as St. Paul tells us in our second reading today. And so today's solemnity of the Epiphany celebrates Jesus, who is not exclusively for the Jews, but the Lord and the Savior of all, Jews and Gentiles alike. Si Jesus ay hindi lamang para sa isang lahi, hindi lamang tagapagligtas ng isang bayan. Si Jesus ay para sa lahat. At salamat sa Diyos sa kanyang pagbubunyag na siya'y para sa lahat. Kasi kung siya'y para lamang sa mga Hudyo, edi hindi tayo kasama. Kung siya'y tagapagligtas lamang ng mga Hudyo, paano na tayo? But because God in Jesus is the Savior of all nations, of all peoples, of all races, then Jesus is our Savior too. And that is represented by the Magi who came to Jesus to worship him. The Magi from the east had one purpose: to pay homage to Jesus. That was their goal. That was their objective. That was their vision. That was the reason why they embarked on a journey. They want to pay homage to the newborn King of the Jews. And how were they able to find Jesus? Paano nilang nakita si Jesus? I'm sure we all know the answer. They were guided by the star. But not only the star. When they arrived in Jerusalem, they asked, "Where is the newborn King of the Jews?" And because of this, Herod gathered the experts, the scribes, who were well versed in scriptures, and from the prophecy they were able to gather that the Messiah would be born in Bethlehem. And so it was not only the star that guided the Magi, the scriptures also guided them where they should go. Take note, my dear brothers and sisters, that the Magi were wise people, matatalinong mga tao. Probably they were astrologers. That is why that unusually bright star caught their attention. And so they could have just said, let us not just ask anyone. We could do this ourselves. Kaya naman natin to kasi matalino naman tayo. Huwag na tayong magtanong kahit kanino. Kaya nating alamin at hanapin kung nasaan yung sinilang na hari ng mga Hudyo. But their wisdom
is shown in their humility. Even though they were wise people, they allowed themselves to be guided by the star and by the word of God. And because of their humility, because they allowed themselves to be guided and directed, they were able to see what they were searching for. They were able to pay homage to Jesus. My dear brothers and sisters, like the Magi, we too have dreams, plans, goals, and visions in life. Lalong-lalo na po ngayon nagsisimula ang bagong taon, palagay ko meron tayong mga plano, mga pangarap, mga pananaw na sana mangyari sa taong ito. But the question is, are we like the Magi? Are we willing to be guided by others and by God? Are we willing to be helped, to be directed by others and by God? Are we willing to listen and to learn from others and from God? You know, many times we are so proud and we say to ourselves, I do not need the help of others. I can do this on my own. Madalas sinasabi natin yan, kaya ko naman, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Kaya kapag may tumutulong sa atin, may gumagabay sa atin, minsan sasabihin pa natin, bakit? Hiningi ko ba tulong nyo? Hindi ko kailangan ng tulong nyo, kaya ko na ito. Many times we are so arrogant that we think we know everything, that I do not need to ask anything from anyone. Kaya minsan kahit hindi naman natin alam talaga, ayaw nating magtanong. Kasi baka pag nagtanong ako, sabihin hindi ko alam, hindi mo naman talaga alam. Kaya maraming tao kahit hindi alam, hindi magtatanong, magmamarunong, mag-aalam-alaman, dahil ayaw mapahiya na nagtatanong ako at maipakita na hindi ko alam. That is pride. Like the Magi from the East, wise people, we can only succeed and we can only reach our goals, our visions, we can only see our dreams come true if we are willing to be humble and allow others and God to help us, to guide us, and to direct us. My dear brothers and sisters, a person's pride can be his downfall. But a person's openness to guidance can lead to his success. Kaya huwag tayong mayabang, maging bukas sa paggabay at pagtulong ng iba, dahil yan lang ang tanging paraan para maabot natin ang ating mga pangarap at para tayo magtagumpay. I remember in 2008, I accompanied Cardinal Gaudencio Rosales. I was still working as his secretary then. I accompanied him to Austria. He was invited to Austria, and so I accompanied him. We visited one church that was located on a hill, and it was the height of winter. And the place was really covered with snow. We were accompanied by a couple, a Filipino couple, and while we were walking, sabi nila sa amin, mag-iingat kayo, baka kayo madulas. Sabi ko, tinutulungan nila ako, tinutulungan nila si Cardinal Rosales maglakad. Sabi ko, si Cardinal na lang po ang alalayan nyo. Just help the Cardinal kasi matanda siya.
Sabi ko, I can do this on my own. Kunyari, sanay akong maglakad sa snow. Kaya naglalakad kami, ako naglalakad mag-isa, naglalakad sila kasama si Cardinal, inaalalayan nila. And I was so proud that I can do it on my own. Sanay maglakad sa snow until I slipped. Talagang dumulas. Siguro pigil na pigil sila sa pagtawa. Siguro sinasabi nila, ang yabang mo kasi. Ayaw mong magpatulong. Ayaw mong magpaalalay. Nagkukunwari ka pa na kaya mo. I literally experienced that a person's pride can lead to his downfall. I really fell. My dear brothers and sisters, be open to guidance. Be open to being directed and be open to learning from others. Kadalasan, yung kayabangan natin ang dahilan ng ating pagkatalo, pagbagsak, at pagkapahamak. Pero kung bukas lang tayo sa paggabay at sa tulong ng Diyos at ng kapwa, tiyak tayong magtatagumpay. And so today, as we celebrate the solemnity of the Epiphany of the Lord, who paid homage to Jesus, after allowing themselves to be guided by the star and the Word of God, let us imitate their humility. Hayaan nating tayo ay gabayan at tulungan. Kasi hindi naman talaga natin kaya lahat. Hindi natin alam lahat. At hindi natin magagawa mag-isa ang lahat. Allow yourself to be directed, to be guided, and to be helped. For only those willing to be directed can see what they are looking for. Only those who are willing to be guided can see their dreams come true. And only those who are humble can see Jesus, the child lying in the manger, the Savior of all the world, the fulfillment of all our hopes and dreams, and the very reason, purpose, and goal of our lives.